Yan. Hindi, save na lang natin. Para ano. Yan guys, nandito kami ngayon sa sa seaside dito sa Macau, isang tambayan ng mga Pilipino. Yan, kasama ko dito si Idol Jobs TV. So, Yan, number 2 sa sa Macau, content creator. Sino bang number 1? Ikaw, number 1. Siya yung number 1. Siya yung number 1, Sino? si Marcos, siyempre dami siyang followers eh. Oo. Yung number 3, di ba natin alam yan? Uy, hindi ako Sa- number sa 2. number Ano two. lang ako. Ayan, i-interview na natin konti si Idol about sa journey niya dito sa Macau. Ayan, huwag niyo kalimutan pala subscribe yung channel ko sa Kamutka TV, and then Ito, sa TikTok. sa TikTok, Ayan. ayan, follow niyo kami, and then sa YouTube, may YouTube. Hindi ko ina-active. Okay. Follow niyo si Idol Jobs TV sa TikTok, ayan. Page meron ka? Oh, yan lang. Job Ay. TV. Sa page din. Ayan, sa Face FB. Oo. Gawa ka ng Personal. Meron. Job, JHOV, Tori, tapos ERT. Magkaiwalay. Ayan, follow nyo siya, and follow nyo rin sa TikTok. Ayan, tatanungin natin siya about sa journey niya dito. Pupunta niya sa Macau kasi wala tayong alam. And then, yan, huwag na natin patagalin. And shoutout muna natin pala yung mga mandirigma dito sa Macau. Ayan. Kaya niyan guys, okay, mawalan ng pag-asa, and then prayer. Prayer is powerful na pwede natin gamitin para sa paghanap ng trabaho dito sa Macau. And Huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. tama. Yan lang, Mawalan ng guys. pag-asa. Tsaka sipag, tsaga lang. Oo. Ayan. Saka doon, tatawag lang kayo doon. Prayer. Yan. Powerful yan. Ayan guys, sir, paano ka pala nakapunta dito sa Macau? Nung una, ko 2016, una kong punta. 16. So, galing ako ng Dubai. Ano yan sir, yung pagpunta mo dito is, may nag-invite sa'yo o... O yung wife ko nandito. wife, nandito na. In-invite niya ako rito 2016. Ang tagal na rin, no? Tagal na. Oo. Tapos, dito na ako nag-apply. Yung katulad yung ginagawa ngayon. Oo, katulad, pare-parehas. Pare-parehas tayo same na na nararanasan parehas dyan sa mga nanonood na nag-apply, guys. Pare-parehas tayo na naranasan. Kasi, di ba yung iba, sa Pilipinas, nag-apply sa Icon. Icon, Yan, oo. Icon. Tapos, yung Icon na yung padala dito, di ba? Yun yung iba. Iba na sa Pilipinas nag-apply. Pero yung iba is dito talaga, di ba? Oo, correct. Parang katulad ko dito rin. Yan. Naranasan mo rin pala yung Oo, araw-araw, di ba? araw-araw, pinupuntahan mo yung mga agency na yan. Tapos, meron yung nagbabayad ng 10, matagal na yan. Oo, matagal na yan. Matagal na nangyayari yan. Kaya hindi kayo lugi doon. Talagang kailangan mo lang ng maraming bala. Kaya nga mandirigma eh. Kailangan marami kayong bala, guys. Sabi ko nga sa kanila, pag kasi dati, nung experience ko, nung naghanap ako ng trabaho dati, tinatanong ko muna, siyempre, yung agency na kung may quota ba o wala. Kasi yung iba, papansin ko, is bigay lang sila ng bigay. Oo. Di ba? Yung pala, walang quota, agency, tanggap lang ng tanggap din yan eh. Oo. Siyempre, Lalo sa Dropbox. Oo. Tatanggihan ba nila yung 10? Mas pabor nga sa kanila. Oo. Sabi ko sa kanila is, tanungin nyo muna para, mamaya nagbibigay kayo, walang quota, sayang 10, di ba? Or makibalita. Kahit di ka magtanong mismo sa agency. Ganun kasi diskarte ko dati. Nakikipagkaibigan muna. Hindi actually kaibigan. Nakikisama ako doon sa mga nag-a-apply lang din. Kumbaga, nakikimarites ako. Kung saan merong quota. Pare, may kalumpunan dyan. Sama-sama. Tatabi ako doon. Pakikinggan ko yung mga sinasabi doon. Ganun ang diskarte ko noon. Ako naman, yung sa akin, nagsusulo ako noon. Oo. Wala akong kasama. Habang nag-a-apply. Oo. Yung iba kasi may mga 2-3 ganun ako, solo lang ako. Tsaka hindi ako nahihiya dati. Dapat di ka talaga dito mahiya. Kasi pag nahiya ka, bukols ka. Wala. Pag nahiya ka dito, wala mangyayari sa buhay mo pag sa dito. inyo rito pag nahiyain ka. Oo. Wala mangyayari talaga. Kailangan makapalang mukha rito eh. Oo Ako pati yung mga restaurant, ako din. pasok ko yan. Pasok ko rin yan. Wala, kailangan mo. Nagpunta ka rito para maghanap ng trabaho. Talagang focus ka talaga, no?
Oo, kaya naiintindihan natin yung mga kababayan natin na nag-a-apply. O, sabi ko ako, na-experience ko na yun yung nangyayari sa inyo ngayon. Kaya sinishare ko lang, sabi ko, yung experience ko para in case na pwede nyo magamit. Diba? Magamit din nila yung ginawa ko. Kung may sarili sila, hindi yun lang gamitin, di ba? Correct. Tama. Share lang ba? Tsaka kung mayroong mga nagdi-discourage sa inyo, huwag mo ganang pansinin. Hindi dinidiscourage nga kayo. Meaning, hindi kayo talaga tutulungan nun. Oh, lalo na yung mga may mga trabaho, usually ganoon. Oo, walang quota dyan, gagano'n yan. Hindi, ano lang kayo, larga lang ng larga. Kaya, ako nun, talagang nangyari, bumagsak ako, brad eh. Sa agency, isa na ako dati eh. Isa na. So, una kong punta ron, yun, minarites lang sa akin. Hindi ko alam, sabing gano'n, sa isa mismo. Dati ba nung time mo, kailangan pa ba ng experience nun o hindi na? Wala akong experience nun. Yung, di ba sa CV ba? Sa CV, di na kailangan ng... Wala, hindi ko nilagyan. Ang nilagay ko doon, FNB nga ako dahil sa Dubai ako, sa pastry ako Kaya, ayun, nakimarites ako na nasabi-sabi may raw sa isan. Pinuntahan ko ngayon. May quota sa isan. Pumasa ako sa exam, pumasa ako sa interview, bumagsak ako dahil sa tattoo ko. Ayun, lately ito. Bawal may tattoo doon. Inaamin ako. Sabi nung aminin nyo na. Kasi mamaya, pag nandyan na si Miss Ruby, pag in-interview ko at nalaman may tattoo kayo, bagsak kayo. Bagsak. Putay, namin ko. Maganda sana kung maliit lang, Pwede tago sana eh. Tinago ko yan. Sabi ko, dahil nung sinabi gano'n na... Sinabi mo na rin. Oo, wala, pinatabi na kami. Oo, gamatik na yun kasi bawal talaga may tattoo. Hindi ko alam bakit. Kinabukasan meron. Ulit. Mahaba ang buhok ko nun dahil galing nga ako ng Saudi ng Dubai Ginawa ko kinabukasan, nalaman ko na may interview ulit. Nag-relo ako ng yung G-Shock, malalapad ng di ba? Yung una, sinabi mo. Sinabi ko. Tapos nung pangalawa, kinabukasan, bumalik ka ulit. Binago ko yung, semi-kalbo ko. Kasi mahaba yung buhok ko, tapos tinago ko to. Tapos hindi ko tinitingnan yung may Pinoy kasi. May Pinoy. Hindi ko na sabihin kung anong yun? Sino yun? Oo, anong agency yun. Tsaka, mahirap na. Yun. Then, nakapasa ako. Ang tuloy-tuloy. Oo, ngayon. Usually kasi dito, pag may mga Pinoy sa agency, talagang ka talaga nila, papaaminin ka na, talagang iyan ba yung experience mo? Tsaka yung qualification nila, actually, hindi talaga yun yung Ako, totoo lang to. Kung meron baka nasa agency dyan, guys, na sabihin, hindi naman lahat. Hindi nga po lahat. Sa experience lang natin, di ba? Dati isan ka rin ba dati? Isan ako dati. Yun yung una kong agency pagdating dito sa Macau. Isan number 1 yan Isan. Kasi isan talaga maraming kutin lagi, di ba? Parang yan ang pinakamalaking Kasi dati, ang dami nilang hawak dito sa Macau. Room attendant, cleaner. Ngayon, wala nang room attendant sa kanila Wala na yata. Tinanggal na kaya nagbawas marami kasi nagreklamo. Kasi baba naman kasi yung mababa talaga. Buti nga ngayon, tumaas na 7+. Baba. 6'2", di ba? 6'2". Sila doon, silang kulilat dito pagdating sa basic. Sila pinakamababa. Dahil pa nga sila ng sa mga gardener. Oo, mas malalaki sila. Mas malaki pa yung gardener yung dito yung basic kaysa sa cleaner. Hindi nga siya pare-parehas. Hindi pare-parehas. Pero kung sa totoo yung isan, okay pa din naman. Okay naman. Okay. Kasi merong agency dati na na sobrang delay magpasahod Yan, talaga, yung isan talaga is accurate yan. Hindi pumapalya yan. Talagang... Yan yung maganda sa isan din. Hindi pumapalya. Minsan advance pa yan. Advance pa yan, Shoutout sa mga taga-isan dyan, guys. Shoutout sa mga mga friend ko dyan sa andyan pa rin hanggang ngayon. Ayan. Okay lang yan, mag-upgrade na lang kayo dyan after ilang years. Pag medyo ugod-ugod na. Kaso may quote. May ban kasi. May ban Yung kasi dyan sa isan is may ban, yun mahirap. Pag nag-resign ka, ayaw mo na mag-renew, ibaban ka talaga. Kung kung hindi ako napasok as direct, baka isan ako ulit. Pwede naman bumalik. Pwede bumalik, yun lang din kagandahan dyan sa isan. Hindi yung sa katulad sa ibang agency, talagang hindi ka nila tatanggapin wala ka ng kwenta pag umalis ka. Sa isan, yun ang kagandahan. Yun din naman advantage. Tsaka pag bumalik ka na is, wala nang interview, wala nang medical yan. May medical pa. Kaso nga lang, diretso ka na niyan. Wala nang
ano yung, kasi yung kasama ko ngayon, bumalik sa Isan. Kasi nag-Middle East siya eh. Mm-hmm. Mababa daw talaga doon sa Middle East. Hindi Mababa bumalik siya ulit dito. Pagbalik niya dito is, wala. Tinatamad siya mag-apply, kaya bumalik na lang siya sa ano, Saudi? sa Isan. Ay, Isan. Nag-Isan ulit siya ngayon. Inantay na lang niya yung ano eh. Kasi marami kasi ngayong March. Magre-renewal ngayon. Maraming di na-renew. Kaya naano siya sa slot. Oo. Maraming hindi rin magre-renew, hindi mare-renew. Kaya naano siya doon, diretso na daw sabi niya. Maraming agency talaga na ano, na hindi magre-renew. Kaya, Tapos tagal. yung ano pala sir, yung, di ba nung nag-ano ka na, ng ilang weeks ka nun, bago ka naka-ano nun? ay, nung 2016? 2016, bago ka nakahanap nun. Saglit lang. Wala pang 2 weeks ako noon. Ganun kabilis. Maganda kasi dati, walang, di ba, di na kailangan ng experience sa CV. Wala na, hindi na kailangan. Ngayon na lang tumaas. Hindi Hindi tsaka madali dating mag-apply. Madali. Wala Oh. na yan. Tulad ngayon na kailangan pa talaga ng may experience ka talaga. Oo. Hindi na pwede na wala eh. At saka ano talaga, siguro ang nag-base na lang sila ng experience ko doon is OFW na rin ako sa ibang Sabagay, bansa. makikita Parang yun yung advantage ano, na rin kasi yun. Pero, siyempre, pag meron ka pa rin sa housekeeping experience, mas advantage pa rin. Kesa dun sa wala. Pero, nag-hire naman sila kahit wala. Yun ang ano yun, yung, di ba nang nag-isan ka na is, anong ano mo nun, cleaner ka o rumatinda din? Cleaner. Cleaner. Oh. Pero ano ako nun, parang month lang, una kong sa airport. Airport. Oh, yan. Then, a month lang yun eh. Tapos dinala na kami ng Galaxy. Hindi, nag-pest control pa pala kami. Doon sa may ano? Santing. Oo, Nag-pest control din ako dati. Pest control Doon sa likod ng ano? Oo, sa may likod. Di ba doon yung tambakan, no? Maganda, Ayan. pest control Maganda talaga. Lalo na pag umuulan, di ba? Walang trabaho. Yan ang maganda. Masaklap lang yung mga asok na kasama namin. Bumibili rin ng alak. Yan. Oo. At pinapainom kami habang yan lang. Enjoy din yung pest control eh. Oo, sobra. Ako, na-enjoy ko yun. Tapos saka lang kami nagpunta ng Galaxy. Pero sa Galaxy, sa FNB naman ako doon. Sa parang kantin ng Galaxy. Kayo nag-prepare doon. Food server kami doon. Nag-refill sa mga pagwala ng ganito. Ano ko doon, Brad? Parang 5 years. Tagal din, no? 4 years, mga ganun. Tagal din. 4 years. And then, pagkatapos mo nun, yun na ka na? Umuwi ka ba nun? O... Hindi pa. Noong nagkaka-ano ng pandemic, unti-unti na nagsasara, nag-pinull out yung Isan. pinull out to. Dinala kami ng Studio City. Tapos parang ilang buwan lang. 3 months. Nakaabot ka pa pala dito ng pandemic? Oo, Nandito ka na nun, nung pandemic? Nagko-close na, pero hindi pa siya ganun kagrabe. Hindi pa nagsasarado ng border yung Pilipinas. No? Tapos nung pandemic, nandito ka pa lang? Wala na? Nandito. Nung kasalukuyan na, sabi nila, parang nagsasarado na yung mga tindahan. Yan, paano na yun eh? Daming pull out dito. Oo, dami. Pilipino, grabe ang dami. Pero hindi ako naipit dito, yun ang kagandahan. Kasi 1 month na ako, Brad, na walang trabaho eh. Yun ang maganda kasi nung pandemic. Kasi pwede ka mamili kung anong gusto mong trabaho eh. Kaya, hindi ka maano dito, ma-overstay kasi bibigyan. Meron. Kaya yung mga sa bahay dati, nagkatrabaho sa mga hotel. Naging cleaner, yung mga DH dati. O di na sila nag-renew, naging cleaner. Naging security guard. Security. Kasi kailangan nun ng mga magaan. Yan ang kagandahan. Yan ang kagandahan. Napaswerte yung mga sa bahay eh. Oo, actually, sa totoo lang, napaano nga yung pandemic yan, parang napaganda pa sa mga nasa... Yung mga matatagal na sa room attendant, yung mga nagtitiis na, yung mga kasama ko dati, mga room attendant sa Isan. Na-direct sila. Di sila nag-renew, nag-direct. Wala, di rin naman sila kahit di rin iban sila pauwiin eh. Kahit iban sila, dito lang. Hindi, tsaka walang ban nun. Wala. Galing. Walang magawa si Ruby dati. Problema yun eh. Shoutout kay Maring Ruby. Shoutout kay nanay. Ayan. Kami yung sinayang mo. Hindi, joke lang. Mabait yan si Ma'am Ruby. Wait, yan, lang yan. Feeling no? Kala mo nanonood. Joke lang, guys. Palasigaw lang yun, pag mga hina-hina ka, iyak ka. Fierce lagi yun. Ganun lagi. Para laging galit eh. Pero hindi naman. Okay naman yan. Professional naman kausap ko. Nung nag-ano ko nun dati doon,
finish ako noon eh. Mm. Pinapipirma ko nung ano noon eh, nung terminate. Sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko talaga pinirmahan yun, yung terminate. Tas ban ka. Siyempre, terminate doon nakalagay. Sabi ko, hindi pwede. Dapat nakalagay dyan sa papel na pipirma ko, finish contract. Finish contract. Kasi pag sabi ko, pag terminate, ibig sabihin, hindi mo tinapos yung contract mo. Hindi talaga sila, ang alam ko nung panahon na yun, hindi sila nag-finish contract. Ano sila? Sabi nung yung matanda, sim lang daw yung finish tsaka terminate. Isa lang daw yun. Sabi ko, hindi, magkaiba yan. Hindi ko pinirmahan yan. Nakailang ano yun, tawag sa akin. Kasi hindi niya maibigay yung pan-ticket ko tsaka yung ano, yung last na sahod ko noon. Wow. Yun ang kagandahan lang din sa Isan eh. No? Kahit ganun sila, pero, ano pa rin eh. Pag gusto mong bumalik, makakabalik ka. Makakabalik ka. Ako naman, pwede pa ako bumalik doon. Anytime ako pwede. Kaso nga lang, sabi ko, gusto ko naman ng ibang adventure. Pero maganda yung trabaho mo, sa totoo lang. Maganda yung trabaho ko doon. Yung problema lang doon, yung environment ko. Ayun nga lang. Toxic. Toxic na. Ganun napakasimple lang yung trabaho namin doon. Wala on-call lang kami. O sino bang mabubulilyaso doon sa ano? Kaya Naka-antay lang kami ng tawag, nakaupo lang. May patay na rito, Ilay. May tawag. Kaya, minsan para sila kamatayan to dati. Minsan sa isang araw, pag umaga, konti lang. Yun, paggabi, marami. Lalo na umaga yan, marami. Pag kawawa yung panggabi, kasi minsan, natawag madaling araw, sunod-sunod lang ang umaga, alas 8 out. Nadidili, lalo na pag sa labas. Tawag. Lalabas siya, madidili yung out niya. Yun, nag-overtime na lang. Pero kung OT-OT ka dati, okay lang. Basta sa same na trabaho Same Kasi meron dating, or same na hotel, meron dating 8 hours ka dito sa hotel na to, tapos sa ibang hotel ka magpo 4 hours. Yan meron ganun. Diba? Yung 2 hours mo, 1 hour mahigit. 1 hour, sabihin mo na lang, patay na yung 1 hour mo kasi magagayak ka, pupunta ka pa sa kabilang hotel. Makakonsume ka ng 1 oras, gano'n, travel pa. Kaya tulog mo na lang, 4 hours lang talaga. Tsagaan lang, guys. Tsagaan lang. Kaya dito, lalo sa mga first timer, kung mayroong kahit maliit yung sahod, tsagaan na lang nila. Tsagain. Kasi pare-pares tayo nagsimula sa ganyan. Tapos, tsaka yung after contract na lang. Bawi na lang, pagkaroon ka lang ng Macau experience, di ba? Yun yung maganda. At least mayroon ka na, pag Macau experience ka na, may mas mataas na yung advantage mo, di ba? Kung baga sa star, may 1 star ka na. Tama. Ganun. Mas mataas yung possible mo kaysa sa mga baguhan dito na yung experience sa Pinas pa, di ba? Advantage na agad yung ganun. Kaya, taga lang, talaga. Wala, pag may tiyaga, may sweldo. Mali pala. May nilaga pala. Sabi ko nga, nag-uusap kami ng kaibigan ko, yung bumalik sa Isan, sabi ko nga, magtiyaga ka. Sabi ko, magtiyaga ka lang. Sabi ko, tiyagaan mo. Di ba sabi nga nila, sabi ko, pag may tiyaga, may nilaga. Sabi ko, ano ba yung sinasawag pre sa nilaga? Sabi niya, baka. Sabi ko, wag ka magbaka. Di sigurado yun. Magbaboy ka lang. Delikado. Delikado pa yung sagot no? Delikado yung baka. Sabi ko, wala. Di sigurado yung baka nga Isawag mo na lang, sabi ko, baboy. Para Tsagaan lang. Tsaga lang kayo, guys. Tsaga lang talaga. Saka wag kayong gumastos. Pwede pa lang sabihin, guys, paalala lang rin sa mga agent na peke. Di ba madami? Maramihan dito. Maraming mga ganon dito, mga fake agent daw. Ako, pwede ako maging agent. Sabi ko nga sa kanila, pag may money involved agad, keep distance ka na. Yung bungad sa'yo no? Magtaka na kayo. Tapos yung mga too good to be true, mga sinasabi. Yan. Diba? Kanina may nabasa ako sa Bahay Kubo. Direct daw. Parang ipapasok siya ng direct. Pero yung daw agent yata or pa yung nagre-recommend. Agent P, parang ganun. Is 3,000. Line up yun siguro. Ganun. Line up sa interview. Pero possible naman na totoo yun. Kasi kung nagpakilala naman sa'yo at tapos
Kung sa opisina naman kayo magbabayaran. Yun nga sabi ko, kung Diba? sa Okay agency yan, doon mismo. walang Pero pag problema. agent kasi, ano yan, talagang parang under yan. Pero guys, hindi naman lahat ng agent dito Meron din mga legit. Oo, meron talaga. May Meron. mga legit dito. May pero- kakilala ako, hindi naman actually kakilala. Ilan lang sila yan, yung mga legit. Oo, meron lang. Ano lang rin kayo, maging mapanuri lang din kayo guys. Hindi ko lang kung kilala mo si Ma'am Marie. Yan, mga legit yan. Sa career care yan guys, si career care, ano nyo yan. I-like yung page niya kasi legit yan na agent. Legit yan. Nagpo-post yan ng mga, May office din sila. sa ano ata yung office niyan, sa, overseas, parang pro overseas, dito sa Yun pala eh. Aksawan. Yan. Ayun guys, sa mga nag-a-apply dyan, ano nyo na yun. Ba mga nagbabaka sakali, di ba? Mm. Ano ba yung dati yung ano nyo, yung nag-medical ka pa ba noon? Wala na. Ang medical lang namin noon, ano lang eh. Ano bang Ihi, medical tsaka sa mo? mata. Sa ihi. Wala, sa dugo-dugo, wala. Walang ganun. Ihi, tsaka mata. Yung ngayon kasi sa isan is BP na lang, di ba? Lalo BP pagka na renew ka na lang. BP. Yan. Sa amin BP yun eh. At saka parang ano Brad, parang depende sa pisto mo, trabaho ganun? mo. Halimbawa, Sa kung kamasain? sa part ka ng F&B, mas mahigpit ng konti. Pag cleaner ka, medyo okay lang. Depende, nakadepende. Tsaka meron pa yung card na ano, tawag dito, kalimutan ko yung... Yung sa ano yun, pag mga yung pisto mo is mga magbubuhat, ganun. yung ganun. Kalimutan ko yung tawag. Certificate yun eh. Parang, Oo. ano yung tawag dun? Nasa akin pa rin yun eh, yung card ko Meron yun. ka nun? Meron pa rin ako nun. Kami kasi noon, dalawa lang yung inano namin. Tatlo kami noon. Isa lang yung ni-required sa amin. Oo. Hindi kami lahat daw kailangan kumuha, isa lang daw. At least meron pa rin isa. Kaya, guys, mga ano dyan. Ano pala yung saring mapapayo mo sa mga gusto magmakaw? Pumunta dito as tourist and then alams na anong may papayo mo habang kapunta sila dito? Ako, kung may experience kayo, kasi dalawang klase. Kung may experience kayo, guys, mas maganda mag-icon solution kayo. Kasi, Sureball yun doon. sureball yun, guys. Walang Lalo, ano doon. oo, kung talagang ang experience nyo is talaga namang sa housekeeping. Mayroon isa yung may legit din daw eh. May nag-comment sa akin dati. O iba pang agency. God's Will International agency. And guys, search nyo yan sa sa Google sa Pilipinas. God's Will International Placement pala. Sa Manila rin. Oo. Galing siya doon. Siya, online daw siya nag-apply galing sa Middle East. Online, tapos yun, na-interview siya. Umuwi siya na Pilipinas. Tapos, akala daw niya icon siya dadalhin. Yung pala, doon siya pinadala sa agency na yun. Ayun na mismo. Hindi, ibang, ano bang hotel yan sa, dito eh. Nakalimutan ko kung anong Pero hotel. direct siya. Direct din. Okay. Direct din. Sabi ko, legit yan pag na-interview ka na ng employer, dito mismo sa Macau, legit yan. Pero kung agency mismo, magdalawang isip ka. Oo. Hirap yan. Sabi ko, legit yan. Kung na-interview ka ng dito sa, sa Macau, ng hotel, and then sila mismo yung nag-refer sa'yo doon sa Sila agency. naman talaga mismo ang mag-i-interview. Si hotel mismo talaga. Sabi ko, legit yan. Chinese talaga. Pero kung mga lang din, alam niya. Meron pa, guys, mag-iingat kayo. Meron pa akong nababasa, tsaka may nagme-message sa akin na ginagamit yung Telegram. Ay, oo. Doon nagre-recruit. So, wala pa akong kahit kakilala or nabalitaan na legit or wala pa. Medyo hindi para sa akin. Ewan ko kung totoo yun, pero para sa akin hindi totoo. Para sa akin lang Ewan ko kung totoo talaga, guys. Saka hindi ko alam kung anong agency yun. Mayroon din sa akin nag-message dati na sabi niya, legit daw ba yung kasi may nag-post doon sa Pilipinas na group. Nag-hiring daw yung hotel dito sa Macau. Win. Nag-hire daw, kailangan daw ganitong tao. Maraming tao daw kailangan. Tapos daw, kailangan daw muna magbayad. 10,000 each para daw may reserve. Pesos.
sabi ko, scam yan. Ilan na ba kayo? Sabi niya, 30 daw sila na ano. Sabi ko, magkano yun sa ano? Ay, grabe, pera agad. 30 sila. Grabe. 30 times 10. 300. Di ba? Ang ano? Sabi ko, scam yan kasi kung sa win yan, sa Icon dapat kayo pag dyan sa Pilipinas. Hindi yan magpo-post yung ano, kung Pinoy yun na nag-ano, kung Pinoy yan yung nag-ano dyan sa inyo, scam yan. Scam yun, grabe. Tsaka walang pera muna. Oh. Sa Icon nga, sobrang legit. Hindi kayo hinga ng kahit magkano nun eh. Kundi CB lang muna. Tapos, pagka magme-medical, parang sa huli na nga yung placement Pinon eh. Tsaka yan, nakapagpasa ka na ng mga requirements, tsaka ka, ano eh, di ba? Tsaka interviewin ka muna, di ba, ng ano? Oo, interviewin ka muna bago, ano, tsaka kailangan complete documents mo muna. Hindi ako galing guys ng Icon ha, pero bilang, ano naman, manunuri naman. Pero, siguro yun naman yung tama. Diba? Ngayon sir, akala ko galing kang Icon. Hindi. Isa ngayon trabaho mo, saan ka ba nung nag-apply nun? Online lang din. Online, tapos pinapunta ka na diretso dito? Ay, okay. Yung hotel kasi namin is hindi na dumadaan ng Icon. Ay, anong hotel yan? Sa May Fisherman. Noong time na yon. Hindi ko lang alam ngayon. Bali, nalipat ka lang dyan o dyan ka na pa? Hindi, from Philippines. Diretso ako dyan. Kasi kaya rin siguro ako hinar dahil dati lang ako dito. Kasi Macau. Yan guys, priority nila yung mga may Macau experience. Oo. Yung mga hotel na yan. Kasi hindi na sila hindi ka na masyado tuturuan about Macau. Diba? Kumbaga, basic na lang, unti na lang ituturo sa'yo. Hindi na sila, kasi pag bago is, parang grade 1 ka na naman. Di ba? Sa sobrang ano nga nila eh. Pagkapasok ko rito sa Macau, diretso ako. May madala pa akong maleta, diretso agad akong hotel. Trabaho agad ako. Tapos yung, may ano kayo nun, di ba? May accommodation? Wala. Ay, ganun? Wala. Parang alam na agad nila na, syempre, meron naman akong kausap na rito bago ako pumunta. May kausap na ako para tuluyan. So, dyan yung sa may, malapit sa bahay dati nila, Marcos. Doon lang din. Okay. Doon lang din ako dati nakatira. Tsaka medyo hindi ka na makakapa dito sa Macau kasi dati ka na dito eh. Oo, dati na rin. Kaya, yung kagandahan. Although medyo naliligaw pa rin ako dito dahil hindi ako masyadong gala. Tsaka hindi ko kabisado yung mga pangalan ng mga lugar. Pero, ano pala sir yung may papayo mo sa mga sa mga nandito na nag-tourist tapos, yung mga nandito na, anong may papayo mo sa kanila? Yung mga mandirigma natin dito. Ng trabaho, no? Anong mapapayo mo? Guys, ako kasi lagi kong sinasabi na sipag, tiyaga, tsaka dasal. Dasal. Syempre unang-una dapat yung pagdadasal ka muna bago lumabas ng bahay. Medyo baduy pakinggan, no? Pero yun talaga, reality yung guys. Totoo yan, yung prayer. Wala ka ibang tatakbuhan kundi yun. Lalo pag natatahimik ka na. Yun, tiyaga, sipag. Tapos, wag yung once na na-fail ka, titigilan mo na yung, halimbawa, yung isang hotel, bumagsak ka doon sa interview na yun, hindi ka na mag-apply doon. Hindi. Wag ganun. Huwag ka magsawa. Oo. Mas maganda nga yun kasi kahit pa paano matatandaan ka na nung Tsaka medyo may knowledge ka na sa mga interview doon. Oo, yun. Yung pa, isa pa. Alam ko na yung sunod na mamaya, itanong na naman sa akin yun, yung binagsak na tanong, yung tanong na kinabagsak ko, itanong. Handa ka na, di ba? Maghahanda mo na. Handa ka na. Tsaka maganda guys, mas maging totoo lang kayo at tsaka yung nilagay nyo sa CV nyo, panindigan nyo. Yun nga, sabi ko, panindigan nyo yun kung anong nilagay nyo dyan. Wag kahit pitpitin yung itlog nyo, wag kayong aamin. Kasi yun yung nilagay nyo dyan eh. Lalagyan mo ng experience kahit wala kang experience, di ba? O di mag-search ka. Cleaner. Ano bang trabaho nitong cleaner? Ano ginagamit ba nitong chemical? Ilang oras ba nililinis yung ganito? Ayun, dapat alam na nila yun. Kasi yung kaibigan ko about sa CV. Kasi matik na yan dito pag CV natin dito is mga doktor na yan. Dinoktora na yan, di ba? Yung may nag-assist, interview sila sa interview sa security. Yung nag-assist daw sa kanila is empleyado na doon, na Pilipino. Yan, nandun daw sila nakatayo, pinaamin na sila, sino bang hindi totoong security dito? Umamin na para habang maaga pa, habang wala pang interview, ay umamin siya. Ayun, di pala totoo daw yung CV, yung experience, pinalabas siya. Oo, hindi ka papaboran ng mga yan. Sabi ko,
alam na yun ng Pinoy na ganun yung mga ano nyo. Kaya sinabi niya na, aminin nyo na. Dapat sabi ko, di ka umamin. Pinandigan mo talaga. Oo. Oo. Kasi kakabagsak mo yan pag umamin ka eh. Kaya nga, mahirap ng... hindi tayo yan. Sino ba naman tayo para i-priority ng mga yan? Tama. Sa libo-libo nang nag-a-apply dito, di ba? Kaya, lalo na iba, pagdating sa online, ay Brad, to pala, share ko lang guys. Merong tayong mga kababayan na Pilipino na nandito na mismo sa Macau. Pero nag-a-apply pa rin sila ng online. Oo, tama naman. No. In-advise ko yun mag-apply online habang nandito. Ngayon, na-hire sila. Oo. Na-hire sila. Meron yung mga followers tayo na na-hire. Nandito sila nag-a-apply. Habang nag-a-apply sila sa mga agency, nag-a-apply sila online. Ang tumawag ka mo, ang nag-review, ang nag-interview, is Win. Ay, oo. Nasa Pilipinas na sila. Oo. Naghihintay na lang sila ngayon ng flight nila rito pabalik. Nag-aantay ng green chop, ano? Oo, kaya shoutout sa mga mga kababayan natin na na-hire dyan, guys. Alam ko nung ano, nag-hire yung Win eh. Yung last month ata yun. Kasi yung kaibigan ko doon sa Win, sabi niya mag-apply ka dyan kasi ano. Kasi Hiring na naman. hiring. Hiring sila, apply ka online. Oh, puro online nga lang doon, no? Online. Kasi siya, bago lang din siya eh. Dito, dumating nag-apply sa online. Pilipinas naman yun. Bago lang siya dito. Dumaan siya ng Icon din. Icon, oo. Hindi ako sure kung anong mga hotel ang hindi na kailangan dumaan ng Icon eh. Parisian yan. Parisian, Venetian. Parisian. Oo, Venetian. Londoner yan. Di na ano yan kay Icon. Diretso na yan dito. Oo. Kasi may subscriber ako na ano, na nag-apply siya online. Kasi may mga in-upload ako sa YouTube ko na online. Online na ano, mga email dito sa mga hotel, 5-star. Apply siya daw doon. And then, yun, na ano niya yung Londoner. May nag-message sa kanya through email and then na-interview. Diretso na sa dito, hindi na siya akala daw niya, ano pa siya sa Pilipinas, sa Icon, hindi pala, pinadiretso na siya dito. Oo. Sabi ko, akala ko Icon din. Sabi niya, hindi, diretso na daw. Maganda nga wala na siyang placement. Binayaran. Oo, yung ganun. Oo. Yung dati sa Win, ano lang eh, Brad? Ano lang, medical lang. Medical lang? Oh, ay, hindi, hanggang ngayon yata. Wala silang binabayaran sa Icon, medical lang. Sa Win, sa Win. Win. Kasi yung kasama ko sa bahay, dati, Win siya. Medical lang binayaran niya. Sagot na raw yung ano. Tsaka hindi pare-parehas ng placement fee eh, no? Hindi pare-parehas. Depende sa hotel eh, no? Depende sa hotel. Kaya hindi pare-parehas. Yung iba kasi may nagtatanong kung magkano yung placement fee. So, Iba hindi ko naman. marekta ng sagot. Kasi magkakaiba eh. Magkakaiba eh. Yeah. Kasi yung iba, mayroon, ano, sa SGM, 16 binayaran ng ano eh. 60. Kaibigan ko. Apply siya online, guys. Mag-online kayo sa mga hotel kasi Oo, mas okay pag possible yan. Huwag lang isang beses kayo magsisend. Dapat marami kasi marami kayong nagsisend yan, di lang ikaw eh, di ba? Oo, mas maganda araw-araw nga. Sabi ko nga, kahit nasa CR ka, kumakain, mag-send ka pa rin. Oo. Di ba? Shoutout pala sa mga bibi na nasa likod namin. Kasi kung mag-send ka ngayon tapos wala mag-reply, sabihin mo, ay wala to. Wala mangyayari niyan. Ito, priority niyan. Sa dami ba naman nagsisend yan? Pwede na lang kung yung isi-send mo na email, pagdating sa kanila, may magbi-blink-blink na no, para yun ang mauna sa, para yung priority kanila. Tutunog agad yung message mo eh. Oo. Kaya, mas maganda, araw-araw. Tapos, parang ano din yan, Dropbox, di ba? oo. Ako, nung Kasi di pwede na-hire ako, araw-araw, tapos twice a day. Ako nagsisend. O di, awa ng Diyos, di ba? Tumawag sa akin ng Icon. Tumawag sa, tapos itong trabaho ko, yung fisherman. Di ba? Dito tayo ngayon. Wala tayong placement fee. Tama. Masipag lang talaga pag online, ano? Sipag, tiyaga, brad. Tiyagaan lang talaga. Tiyaga lang talaga. Tsaka determinasyon talaga kasi yun ang kailangan mo eh. Determinado ka na, gusto kong mag-abroad. So, kailangan ko itong gawin. Ano sir yung may papayo mo sa mga gusto mag-apply sa Pilipinas? Ano bang advantage ng sa Pilipinas ka mag-apply at saka dito na sila mismo mag-apply? Ano ba yung pagtingin mo saan mas maganda? Doon sila sa Pilipinas mag-apply o dito? Ano yung tingin mo na pabor sa kanila? Kumbaga sa requirements, saan ba mas hassle doon? Kung sa Pinas depende dito? Kung ano yung qualification mo. Kung meron kang experience, example sa Pilipinas, pag doon ka nag-apply sa Icon,
Wala kang experience. Oh, for example, wala talagang First time. experience. First timer, oh. Pag first timer, ano bang may papayo mo doon? Ako mas practical, mas dito, sugal ka na rito. Oo. Kasi sa Icon, marami kang kalaban doon na mayroong experience. Oo. Saka standard Pilipinas yun eh. Oo. Standard doon, talagang sasalain ka doon. Pero, nag-hire din naman sila ng kahit walang experience. Pero, syempre nga, sino ang unahin? Oh. Priority. Syempre, mayroong experience. Kaya, tsaka feeling ko, mas marami yung na-hired. Dito. Yun na mga nandito. Kahit na under agency sila. So, ganun din naman eh. Na kahit under agency ka rito, at least, nakahanap ka agad ng trabaho. Di ba? Kitain mo na agad. Tsaka, hindi naman ibig sabihin pag under agency ka, maliit na yung sahod mo. Oo. Diba? Pero nga dyan, ako direct hire ako, pero may ibang agency, under agency, mas malaki yung sahod sa akin. Depende pa rin. Mas malaki ng 4,000, depende 3,000. Lalo na pag malakas yung overtime yung papasukan mong company. Oo. Tiba-tiba ka doon. Sipag lang din talaga. Oo, sipag. Saka, Tsaga. kung may pangarap ka, di ba? Hindi ka mapapagod kung may pangarap ka eh. Hindi ka magsasawa. Hindi ka mawawalan ng gana pag may pangarap ka. Minsan kasi yung napapansin ko yung mga dito, yung mga nandito ngayon, na mga mandirigma. Makarinig lang sila ng negative comment dito sa mga paligid. Pag ano na sila, parang wala na sila sa wala sila sa focus eh. Correct, wala na. Oo. Makarinig lang ng hindi magandang konti eh. Especially sa mga ganun may pala mga yun? trabaho na dito, yan yung usually nagda-down sa kanila. Oo, napansin ko yun kasi dati yung sa bahay, experience ko din sa bahay, bago lang sa dito, babae sa sa Macau. Sabi ko, first time mo dito is mag-apply ka muna DH. Oo, yun para mabilis ka makahanap ng trabaho. Siyempre wala siyang experience DH sa Pilipinas. Mayroon kaming kasama sa bahay na DH talaga dito matagal na. Sabi nung ng babae doon na matagal na, sabi niya, hindi ka pwede mag-DH kasi wala kang experience. Sabi ko, huwag mo sabihin yan sa kanya. Kinausap ko siya ng kami lang. Sabi ko, huwag mo sabihin sa kanya yan. Kasi nga, bago yan. Yung mangyayari niya, manghihina yan. Wala ng pag-asa kasi nga, sinasabi mo na kailangan ng experience. Diba? Sabi ko, manghihina yan, dapat i-motivate mo yan para magkaroon ng lakas ng loob yan. Mali yung sabi ko, dapat sinabi mo, dapat tinuruan mo, sabi ko, yung magagawin kasi ikaw matagal na. Para alam niya na, Hindi yung sasabihin mo, wala kang pag-asa. Hindi ka makahanap dito kasi marami naghahanap. Sabi ko, hindi magandang yun. May mga ganun talaga eh. Oo. May mga ganun talagang. Huwag mong magano negative kasi bago yan. Kung anong pumapasok sa utak niya, yun yung mangyayari. Sabi ko sa kanya. Kaya nawawalan tuloy ng gana. Oo. Bala nga, sabi ko, wag kang maglagay ka dyan ng damihan mo experience sa CV mo para kahit saan ka pwede ka mag-apply. Tsaka dyan sa pagka-apply naman ng DH, tiyagaan lang eh. DH mo. Tiyagaan lang eh. Tabigyan pala natin ng ng idea yung mga nag-a-apply. Kasi minsan natatakot sila sa police. Ayan. 2017 nandito ka na. Oo, 17. May nabalitaan ka ba na hinuli ng police habang nag-a-apply? Kasi hinuli talaga. Yung nabalitaan mo na, kakilala o hindi yung chismis lang ha. Wala naman akong encounter na gano'n. Wala, di ba? Ako rin, wala. 2016 wala akong. Kasi dito, Tapos yung kakapain daw yung loob ng ng bag, titinghanapin wala si naman, Wala ako. Ewan ko guys, kung meron, pero ako 2016 nandito na ako. Umuwi lang ako pandemic. Bumalik, wala akong nakita, wala akong nabalita na gano'n. Sabi ko dito naman, in-advise ko sa kanila, wag lang kayong obvious. Yun talaga huliin. Oo naman, kahit naman saan na di ba? Kasi dito bawal talaga. Alam na yan ng mga pulis na may mga nag-apply dito. Pero alam nila yan. Kasi isipin nyo guys yung mga turista dito nag-apply, di ba? Nag-apply. Pag-process pa lang sa immigration, tourist na nakalagay sa visa mo eh. Kung uhulihin niya, dami na hinuli dito. Di ba? Doon pa lang sa immigration, pag-process, makikita na yung visa mo na galing tourist. Kaya yun, ingat lang kasi pag obvious talaga na makikita kanila na nag-a-apply, uhulihin ka talaga. Tsaka ang alam ko, ang inaano niya mga yan, lalo yung mga naninita,
is yung mga overstay. Ayun, May oo, visa yan, ka pa. overstay. Yun ang alam ko, inuhuli Yan, talaga. huli Yan ka talaga talagang yun. illegal. Pero yung tipong nag-a-apply ka, Check ka lang naman yung check lang naman yung pero syempre, passport mag-ingat mo pa rin tayo. Itago nyo pa rin yung dapat itago. Mamaya, di ba? Kitang-kita naman yung CV nyo eh. Patay na patay tayo. Oo. Although, wala akong experience na Wala naman kasi kakilala ko or kakilala ng kakilala ko ay nahuli or sinita or inalungkat yung bag. Wala pa, guys. Pero, mas maganda pa rin mag-iingat pa rin tayo. Totoo, ingat talaga. Kasi hindi pa rin natin alam kung totoo nga ba yun. Pero para sa akin, nasa 80% na hindi gagawin ng otoridad dito. Oo, alam naman Kasi nila. alam nila yun. Saka yung mga pulis na yun, yung mga nagbabantay sa mga anak nila, mga DH, mga galing tourist yan. Alam nila yan. Alam nila yun. Kasi kaya nga binibisahan. Walang lalo Saka, sa mga DH, wala namang sa Hong Kong pwede pa, galing ng Pilipinas. Pero dito, hindi, dito na hina-hire yan. Mga yan. Dito na yan. Saka yung yung sabi ko sa kanila, iwasan nyo yung magumpukan yung marami kayo. Tapos maglalakad kayo na marami. Sitahin lang talaga. Yun, sitahin talaga yun. Maganda, mag-keep distance, dalawa-dalawa, ganun. Mas maganda kung isa, dalawa lang kayo mag-a-apply. Oo, yun. Nasaan yun? Minsan kasi kalaban mo pa yung grupo kayo. Yun nga, sabi ko. Kalaban mo pa yun eh. Mamaya, sige tara, sabay-sabay na ako, kinuha mo. Parang lider-lideran ka sa tropa. Kinuha mo yung mga CB. Slowly. Inibabaw mo yung sa'yo. Halimbawa lang to guys ha, inibabaw mo yung sa'yo. Tapos binigay mo ron. Ang trip nung kumuha sa ilalim kumuha. Wala mo, di ba? Ito yung i-hire ko. Wala na, oo. Hindi, ko lang yun ha. Baga, hindi naman ganun na mangyayari. Parang lang natin. Senaryo lang, Senaryo lang. In case lang. Kaya, mas maganda. Maganda nga sulo, di ba? Oo. Kasi pag isa lang yung kuta, sa'yo na talaga yun. Maganda, yan, Brad. Kung bago pa lang, syempre, magsama-sama kayo. Alamin nyo yung, ako baka meron akong alam na agency na hindi mo alam. May alam ka na agency na hindi ko alam. Magsama muna tayo. Pero sa mga susunod na araw, walay na. Alam na natin yung ganito eh. Wala contact na lang. Brad, saan yung ganito? Yung pinunta natin last time. Gano'n na lang. Pakikisama lang. Dati may GC pa pala kami yan dati. May GC kayo. May GC kami. Mga 4 yata. 4 o 5 kaming nag-a-apply. GC pa kami. Hindi ko na-experience mga ganyan. Kasi dati, susulo na talaga ako eh. Solo lang talaga. Oo, sulo lang talaga ako. Pero lang ako noon. Parang wala pang 1 week. Kasi sila, yung mga kasama ko noon, masyadong maaga na malakad. Ako, hindi ako maagang kasi may pasok yung jowa ko noon. Hintay ko na maalis. Tapos manananghalian na ako sa bahay. After lunch na ako bumibira. Dati kasi yung sa amin noon, para kami mga aso noon. Nung una, kasi siyempre walang alam dito, may lalaki dito na tourist lang. Hindi talaga siya nag-apply, tourist lang na alam niya mga agency. Siya lang yung sinusundan namin kung saan siya pupunta, doon kami. Oo. Malabatang Macau? Isang linggo lang yun. Isang linggo na, sabi ko, pag nalaman ko yung mga agency, magsusulo na ako. Kasi nga, para kaming kawawa. Pag hindi siya alis, chat namin yun, sir, alis ka ba? Ang bait naman nun. Pag sabi niya na, hindi ako alis ngayon kasi may nagtutour guide siya, nagtutour ako ngayon, next time na lang. Matitingga kami. Kumbaga, sinasamahan niya lang kayo para makatulong lang. Oo. Sabi ko, para kami, galing. Kung hindi siya aalis, siyempre yung visa natin dito, babawas yan hindi pa dagdag yan Sayang yung mga araw na... Sayang. Oo. Ako noon, ang target ko, Brad, at least makakalimang CB ako sa loob ng isang araw. Grabe yung ko noon, CB na nagpa-print ako 100. Ang gano'n, CB? Sabi. Ang kapal noon, lang yan na yan. Ako kasi noon, ubos yun, 1 linggo lang. Babasa pa ng pawis Sa loob ng brief ko, 2. Yan, ganyan Tapos, naglalagay pa ako sa medyas ko. 1. Basta 5 yun, tapos sa bulsa, tig-1. Yung 6 packet yung ko noon lagi. Ganun yung ang ko noon. Pantalong ko kasi doon ko pinaglalagay. Hindi ako naglalagay sa bag. Hindi, kasi yung sabi nga nila, kasi natakot din ako noon na may naghahalongkat. Wala, hindi naman Ganun ang diskarte ko noon. Minsan nga, pagpapasa ko pa nung kumupas na sa pawis yung... Saka wala naman sila pakialam dito kung maganda. Lukot, walang ganun. Hindi katulad sa Pilipinas na kailangan na planchado. Planchado. May envelope pa.
Kahit dito, pwede, kahit nga yung parang sigarilyo, gagano'n, sisindihan mo lang, tanggapin nila, di ba? Ang importante yung nakalagay dun sa loob. Pero wag naman yung sobrang pangit naman. Baka naman pasok. Okay lang. Yan yung kagandahan dito, ano? Bak, sino itong malaking ano? AI summary. Saka yung ano dito, di ba? Yung walang hindi sila masyadong nag-focus sa educational background, ano? Ay, oo. Wala Madami. silang ano, yung Hindi hindi katulad sa Pilipinas na ay priority. di ka sorry sir, di ka college graduate. Sa school pa lang na pinanggalingan eh. Oo. Doon pa lang eh. Puta, patay ka na. Dito, Ano yan, hindi. yan. Saka wala silang ano dito, yung pleasing personality. Wala. Nangyayaan na yan, sabi ko, ang ganda dito. Ang ano rito, kung makikita nung... Yun, mapupungsuyin ka. Ayun lang, yan Yo, ang problema. May mga namupumusoy dito Meron, eh. meron talaga namumungsoy dyan. Lalo pag sa mga ano, pag sa mga DH, Yan. yan ang kalimitan eh, pinupungsoy talaga. Yun lang. Yun lang naman ang ano nun. Pero kahit saan ka naman mag-apply, kailangan lang talaga tiyaga, determinasyon. Dasal. Yun lang. Ako talaga, panidasal ako nun eh. Grabe. Wala ka naman ibang pag-ano, lalo pag wala kang kasama rito. Or may kasama, meron din dyan guys, na kasama naman dito mismo yung kamag-anak. Tinulungan ka lang makapunta rito, pero after nung pinabayaan ka na. Ang mahirap yan, no? Sabi ko nga sa kanila, huwag kayong umaasa dyan sa mga kamag-anak nyo, magsulo kayo, magsarili kayo. Oo. Tsaka syempre may iniintindi rin yung mga yun. Kaya wag tayong, halimbawa, pinapunta ka na dito. Yun na lang tulong nila sa'yo, makapunta, yun na makarating lang. ka lang. Oo. Kaya swerte pa rin may mga kamag-anak dito na tumutulong sa ano. Pero hindi naman ibig sabihin nun. Lahat na, inasa mo na sa kanila, yun di na ba? lang lahat. Kaya syempre nagdaan din naman sa mga, baka nga mas mahirap ay pinagdaanan ng mga yun. Wala silang kamag-anak kung nagpunta rito. Talaga yung iba talaga, sumugal lang, nag-Hongkong, tapos punta dito. Sumugal. Oo, talaga. Yung wife ko, Brad, walang kamag-anak dito yun. Wala talaga. Sugal lang Kasi- talaga, oo. Malakas lang ang loob. Yun pala. Dapat malakas ang loob niyo. Malakas yung loob talagang, Mahina ka rito. makapal yung mukha mo dito. Hindi pwede yung payahiya ka. Pupulutin ka rito kung saan pagka mahina ang loob mo rito. Kaya yun lang baka pag kinausap ka ng incheck, puta na, mga tog ka na. Oo. Diba? Ako kasi nung bago-bago ako noon sa Dubai, ganun. Siyempre, yung first time mo kung magkakaroon Sigaw pa naman yung sila dito. Oo. Sigaw-sigaw yan eh. Parang iaano ka nila eh. Pero hindi naman ano yun. Yung boses lang nila malakas. Oo, sis lang. Yun Kala mo din. lang galit pero hindi galit yun. Mag-uusap lang yun, di ba? Oo, akala nung iba, no, Oo. galit, hindi. Pero hindi. Kaya lang guys, sa mga gusto mag-ano dyan, mag-apply, sa mga mandirigma dyan, Ayan, Oo. shoutout. taga lang guys, yun lang may papayo namin. Yun the best, taga. Dasal. Yun lang. Determinasyon. Sipag. Yan guys, yun lang yung muna yung ano natin ngayon interview. Oo. And comment lang sa mga may mga itatanong pa sa amin and then sasagutin namin kung ano pang pwede namin may tulong, di ba? Oo guys. Yan guys, manood lang kayo sa ano namin mga vlog para ma-update kayo about Macau. And ayan, thank you so much sa lahat and prayer lang dapat guys. Oo. Sa mga gusto mag-Macau, ayan, kusapin nyo muna sarili nyo na kung kaya nyo ba. Kasi hindi pwede dito yung kaya nyo lang na sa Pilipinas pagdating dito, iyakin ka na. Oo, kaya ka. Dapat Tama. buo yung loob mo dito, makapal yung mukha mo, di ba? Dapat matibay ka dito sa mga, kung ano man yung mga problema dito sa Macau, makakaharapin mo. Correct. Hindi yung joke-joke lang, pupunta ka dito, banjing-banjing. Dapat marami kang dalang bala. Dapat may bala talaga. Mahirap yung sakto lang, hindi baling sobra. Kasi meron kang ikikip. Huwag sakto lang. Hindi pwede na may dala ka lang dito na baril, wala kang bala, paano ka makipaglaban, di ba? Sugal to eh. Di ba? Sugal to eh. So, mahirap magsugal ng konti lang ang bala mo. Mahirap magsugal ng sakto lang. Kailangan laging sobra. Di ba? Manalo ka man, marami ka may tatabi. Matalo ka man, hindi ganun kabilis matatalo. Kaya, guys. Sabi ko nga sa kanila lagi, huwag kayo mag-plan B. Mm-hmm. Kasi pag mag-plan B ka, yun lagi isipin mo. Kaya Oo, hindi, okay lang to. sa ano. Okay lang to kasi may plan B naman ako. Kaya makapag-focus sa ano mo eh. Correct, Kasi, maganda yung sinabi mo na kasi yan. may nagtanong sa akin, idol, sabi niya,
nag-message sa akin. Idol, sabi niya, okay lang ba mag-plan B? Kasi pupunta ko ng Macau para in case na di ako makahanap, may plan B ako. Sabi ko, wag ka nang pumunta ng Macau kasi may plan B ka eh. Paano ka makakapag-focus doon sa goal mo kung yung iniisip mo yung, okay lang, di ako makahanap. Yun ang sabi mo. Kailan di ako makahanap, dito ako sa plan B. Sabi ko, wag ka na mag-Macau. Mag-Macau ka na pag tinanggal mo na yung plan B. Ayun, galing sa Malaysia. Ngayon, may trabaho na siya dito. Tama. Nakahanap siya agad. Baga dito siya talaga na nag-focus na talaga. Kasi daw doon, mababa talaga. Sabi niya, try ko mag-Macau. Ano bang plan B? Sabi niya. Sabi ko, wag ka na mag-plan B. Kung pupunta ka dito sa Macau, mag-plan B ka. Meron din mga taga-Malaysia din na Malaysia sa atin. Oo, meron. Kasi doon daw, mababa talaga. Meron doon yung, may nakausap din ako doon, followers din natin. RA siya ron. May nagpunta siya rito. Kakapanood ng kalokohan kong ina-upload. Tungkol sa mga RA. Yun, nagkaroon siya ng idea. Pero parang naririnig niya na to, planning niya na. Ewan ko kung sana nakahanap ka na ng trabaho. Hindi. Tapos meron pang isa na sa Malaysia siya na, hired siya ng Icon Solution. Umuwi siya ng Pilipinas para mag-process na. Online siya Galing, di ba? Tsaga lang kasi. Yung Alawan mostly mga pupunta dito galing Middle East. Middle East. Sabi ko, abang nandyan pa kayo, paplano is ipon muna kayo. Yun pa pala. Ipon. Mga maminser, sa mga nasa ibang bansa dyan at planong mag-Macau, Maganda, magdiretso na, di ba? diretso na kayo dito. Cross country na kasi pag umuwi pa ka ng Pinas, Mahirapan kayo makapunta rito. mahirapan kayo pumunta dito, di ba? Pera na lang kung may visa pa kayo sa pinanggalingan yung Pwede, parang tourist lang talaga dito, pasyal lang. May magpapakita na visa. Oo. Kasi kung wala na, alam mo naman immigration na Kaya nga. Sabi ko nga kung huwag kayong magda-direct flight dito sa Macau. Kasi mahigpit dito yung trust issue malala Ako nun, Hong Kong. Yun, Hong Kong. Hong Kong, kadalasan. The best yun, Hong Kong. Basahin naman natin ito mga... Yan guys, ito lang muna sa ngayon. And then, abangan yung part 2. Thank you so much guys sa support. Ayan. Guys, thank you. Ayan. I-follow nyo sa si Idol. Sa TikTok, Jobs TV. Ayan. Yeah, thank you guys. Watch yung mga video niya para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. Ayan, thank you so much guys. Love you all. Ayan.